Good day, everyone. Our topic is about agricultural transformation and rural development. Introduction. Agriculture remains a key sector in developing countries. So, agriculture is still very important in developing countries because many people depend on farming for their livelihood. It helps the country produce food and support the economy. Kahit may modern technology na ngayon, agriculture is still one of the main sources of development for many nations. Next is, it provides food, employment, and income. Agriculture gives many benefits to people. First, it provides food that people need every day. Second, it creates jobs for farmers and other workers. Third, it gives income to families and helps them support their daily needs. Next is rural areas depend heavily on farming and natural resources. So, rural areas are provinces. Many people depend on farming and natural resources like land, water, and forests. These resources help them grow crops, raise animals, and earn a living. Kaya agricultural is very important for the survival of many rural communities. Next is transformation is necessary to reduce poverty and improve living standards. So, agricultural transformation means improving farming methods, technology, and support for farmers. When agriculture improves, farmers can produce more crops and earn more income. Because of this, poverty can decrease and the quality of life in rural areas can become better. What is agricultural transformation? Ano nga ba yung agricultural transformation? Agricultural transformation is the process of changing, kumbaga pagbabago o nagbabago o nagiging mas modern yung way ng pagsasaka natin. Dati kasi traditional farming gawa natin. Kumbaga mano-mano lang siya ba? Like dati ang pagsasaka is karabo lang yung gamit, ganon. Pag araro, karabo lang yung gamit. Dati, kapag nag-aani tayo, kamay lang yung natin, which is ang nagiging resulta is mababang ani lang yung nakukuha natin, marami pa rin naiiwan. Well, kapag agricultural transformation, babaguhin natin yung way ng pagsasaka natin. Kumbaga, from traditional to modern. Instead na mano-mano yung gawin natin, ginagawa, binabago siya through using machine, irrigation and better seeds. Ganon. Dahil dito, mas dumadami o mas umaangat yung ani at mas tumataas yung income ng mga farmers natin. Ang goal naman nito is gawing efficient and sustainable yung agriculture. What is rural development? Kapag sinabi nating rural, ibig sabihin yan side country. Kumbaga, hindi siya city, kundi probinsya siya. Rural development is about improving the quality of life ng mga tao. Kumbaga, i-improve yung quality ng pamumuhay ng mata na nakatira sa rural areas o probinsya. This is not just about farming, kundi pati rin sa pagkakaroon ng better education, healthcare, roads, electricity, clean water,
and etc. Layunin nito or ang goal nito or ang purpose nito is magkaroon ng mas maraming opportunities at trabaho sa mga rural areas. Sa gantong paraan, nababawasan o bumababa yung poverty doon sa isang lugar o sa isang bansa at gumaganda yung pamumuhay ng mga tao. Okay, so now let's proceed to the importance of agricultural transformation. So, number one is increases food security. So, ibig sabihin, mas maraming pagkain ang napaproduce ng farmer. So, kaya siguradong meron tayong sapat na food sa ating bansa. Ibig sabihin, kapag marami yung napaproduce ng ating farmer, mas marami rin yung ating food. The next one is raises a farmer's income. Ibig sabihin, kapag mas modern yung pagpa-farmer or mas modern yung pagsasaka ng ating mga farmers, is mas malaki yung ani. So that's why pag mas malaki yung ani, mas malaki or nag-i-increase ang farmer income nila. The next one is reduces rural poverty. So, ang ibig sabihin nito, kung tumataas yung kita ng ating mga farmer is nababawasan naman yung kahirapan ng ating mga magsasaka sa mga probinsya or sa mga rural area. So, the next one is support national income growth. So, malaki ang ambag ng agricultural sa ating ekonomiya dahil ang agricultural is nagbibigay siya ng work, ng foods at products sa ating bansa. And the last one is encourages agro-industrial development. So, nakakatulong din ito sa pag-unlad ng ating industry, of course. Especially sa mga gumagamit ng agricultural product tulad ng food processing at manufacturing. Now, let's proceed to the key components of agricultural transformation. So, number one is modern farming technology. So, ito yung paggamit ng ating mga farmer ng mga modern machines like machinery, irrigation, like ganon, para mapadali yung kanilang pagsasaka or mapabilis yung kanilang pagsasaka. So, the next one is access to credit and financial services. Ito naman yung pagkakaroon ng pautang or tulong financial na para sa ating mga farmer para makabili sila ng mga kagamitan para sa kanilang pagsasaka at of course, puhunan para din sa kanilang pagsasaka. So, the next one is a farm to market routes. So, ibig sabihin, ito yung mga kalsada na ginagawa mula sa mga bukirin papuntang palengke para mapadali yung pag-deliver ng mga product or foods ng ating farmers sa market para mapadali yung pag-deliver nila ng mga foods doon. So, the next one is research and development. So, ito naman yung mga research na tumutukoy sa pag-distribute ng magandang paraan para sa ating mga magsasaka or mas matibay sa kanila or mas mapatibay nila yung pagtatanim nila para sa mas mataas na ani. So, the last one for the key components of agricultural transformation is market access and value chains. So, ito naman is yung mga lugar or paraan ng mga magsasaka natin para maibenta yung kanilang mga product. Kaya para mas marami or mas marami yung bumili ng kanilang mga product, so magkakaroon sila ng mataas na kita.
Okay, now let's proceed to the challenges in agricultural and rural development. So number one is climate change and natural disaster. So climate change, yung pagbabago ng panahon. Natural disaster, yung mga bagyo, mga tagtuyot na panahon na pwedeng makasira sa mga pananim ng ating farmers. So, ito talagang climate change at saka natural disaster is one of the challenge talaga sa ating mga farmers, sa ating mga agricultures na challenge talaga to sa kanila kasi hindi talaga nila to mapipigilan. So, that's why ito yung isa sa mga challenge sa ating mga farmers. The next one is lack of capital and investment. So, marami sa ating mga farmer na kulang sa pondo, kulang sa pera para makabili ng mga modern machines na pwedeng makapagpabilis sa kanilang pagsasaka. Yun nga yung kanina, yung mga modern technology, mga machines na mga like example, mga harvester. So, yung harvester, sobrang napapadali niya yung pag-aani ng ating mga magsasaka. So, ang farmer is one of the challenge din nila na pag wala silang pondo, wala silang capital, wala silang pera na pambili ng mga modern machines para sa kanilang pagsasaka. So, yun. Isa yun sa challenge nila kasi hindi sila makakabili ng mga machines na pwedeng makapagpabilis sa kanilang pagsasaka. The next one is limited access to technology. Of course, kapag yung mga farmer natin is limited yung access nila sa technology, hindi nila alam yung mga way, paraan na mas makakabuti sa kanilang pananim. So, yun. Isa yun sa mga challenges ng ating mga farmers is yung wala silang access sa technology. So, hindi nila malalaman yung mga good information para sa mga pananim nila, yung dapat itong gawin sa pananim nila, dapat ito yung mas nakakabuti sa pananim nila. So, dapat ito yung gawin nila sa tanim nila para yung tanim nila, of course, maging matibay. Of course, pag naging matibay yan, maaani yan, magiging mabuti or magiging okay yung pag-ani nila ng kanilang kanilang tanim. So, mag-i-increase yung kanilang kita pag malaki yung ani ng ating farmer. Okay? So, the next one is poor infrastructure. So, ito naman yung kakulangan ng maayos na kalsada, irrigation, at storage facilities. So, yun. And the last one, of course, is land ownership issues. So, ito naman yung mga problem ng pagmamay-ari ng lupa na nagiging hadlang para sa pag-unlad ng agriculture. So, possible na dahil sa lupa na yon, yung nagmamay-ari nun is hindi na niya ipatanim ng mga kung ano-anong tanim. So, that's why nakaka-effect yon sa ating agricultural resources. So, yun yung mga challenges ng ating agriculture farmers. Role of government: provide subsidies and financial assistance to farmers. Tumutulong ang pamahalaan sa mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng pinansyal na tulong, pautang o subsidiya upang mabawasan ang kanilang gastusin sa produksyon. Halimbawa, pagbibigay ng subsidy sa pataba, binhi o farm equipment sa mga magsasaka. Meron din itong kaugnay na provision sa ating 1987 Philippine Constitution na kung saan ayon sa Article 13 ng Section 4, sinusuportahan ng Estado ang reformang or agrarian reform at kapakanan ng mga magsasaka upang mapabuti ang kanilang kabuhayan. Pangalawa, invest in infrastructure such as farm-to-market roads, irrigation, storage facilities, and many more. Ang pamahalaan ay naglalaan ng pondo para sa infrastruktura na makakatulong
sa produksyon at pagbebenta ng mga produktong agrikultural. Halimbawa, pagtatayo ng mga farm-to-market roads upang mas mapabilis na maihatid ng mga magsasaka ang kanilang ani sa mga pamilihan. Ayon naman sa Article 12, Section 1, itinataguyod ng Estado ang pag-unlad ng ekonomiya at industrialization na nakabatay sa matatag na pag-unlad ng agrikultura. Pangatlo, support agricultural research and modernization. Sinusuportahan ng pamahalaan ang pananaliksik at modernisasyon sa agrikultura upang mapataas ang produksyon at kalidad ng ani. Halimbawa, pagdevelop ng mas matibay na uri ng palay na kayang tumagal sa tagtuyot o baha. Ayon sa Article 14 of Section 10 of the 1987 Philippine Constitution, itinataguyod ng Estado ang siyentipikong pananaliksik at teknolohiya kabilang ang sa agrikultura. Ika-4, promote sustainable and climate-resilient farming. Hinihikayat ng pamahalaan ang mga paraan ng pagsasaka na hindi nakasisira sa kalikasan at kayang harapin ang epekto ng climate change. Halimbawa, pagsasanay sa mga magsasaka tungkol sa climate-smart agriculture at wastong paggamit ng tubig at lupa. Ayon sa Article 2, Section 21, isinusulong ng Estado ang komprehensibong pag-unlad ng kanayunan na may kasamang pangangalaga sa likas na yaman. 5. Implement Land Reform and Rural Development Program. Isinasagawa ng pamahalaan ang reformang agraryo or agrarian reform upang mabigyan ng lupa ang mga magsasaka at mapaunlad ang kabuhayan sa bawat nayon or bawat bayan. Halimbawa, pamamahagi ng lupa sa mga magsasaka sa ilalim ng Agrarian Reform Program. Ayon sa Article 2, Section 21 at Article 13 ng Section 4, itinataguyod ng Estado ang rural development at agrarian reform para sa kapakanan ng mga magsasaka. Philippine context. Sa maraming probinsya sa Pilipinas, ang agrikultura ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga tao, lalo na sa mga magsasaka at mangingisda. Maraming pamilya sa ating lugar o sa ating bansa ang umaasa sa pagsasaka at pangingisda para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang mga pangunahing produktong agrikultural ng Pilipinas ay palay, mais, niyog, saging at produktong pangisdaan. Ang mga ito ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng pagkain sa bansa at nagiging produkto rin ito para sa kalakalan at export. Ngunit, maraming hamon ang kinakaharap ng mga magsasakang Pilipino tulad ng malalakas na bagyo, tagtuyot at iba pang epekto ng climate change. Bukod dito, kadalasan ay maliit ang lupang sinasaka, mahal ang gasto sa pataba at kagamitan, at kulang sila sa makabagong teknolohiya na makakatulong sana upang mapataas ang produksyon. Ang Rice Tarification Law or Republic Act 11-203 ay ipinatupad upang masigurong sapat ang supply ng bigas sa bansa at bumaba ang presyo nito para sa mga mamimili. Pinapayagan nito ang pag-angkat ng bigas mula sa ibang bansa na may buwis o tarif. Ngunit dahil dito bumaba ang presyo ng lokal na palay kaya naapektuhan ang kita ng ilang magsasakang Pilipino. Conclusion. Ang agricultural transformation at rural development ay mahalaga upang magkaroon ng sustainable na paglago ng ekonomiya at mabawasan ang kahirapan sa Pilipinas. Kapag naging mas moderno ang paraan ng pagsasaka at may sapat na suporta mula sa pamahalaan, teknolohiya at maayos na infrastruktura,
sa bawat lugar sa ating bansa, mas tataas ang produksyon ng agrikultura at mas gaganda ang kabuhayan ng mga magsasaka. Gayunpaman, mahalaga rin tugunan ang mga isyu ng korupsyon sa ilang programa ng pamahalaan upang matiyak na ang mga pondo at tulong ay talagang napupunta sa mga magsasaka at komunidad sa kanayunan na higit sa nangangailangan nito.